Nagulantang ang lahat. Grabe to, kakapasok ng breaking news. Attorney Vic, may pasabog, shock sila. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Yeah, Balitang Pinoy TV. Wala pa ring pagbabago. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Donmar TV. Ayan, syempre huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Donmar TV. Ipagpatuloy natin. Kaya hintay-hintay lang. May araw rin kayo, no? Lagi kong sinasabi dito sa Donmar TV na vote wisely sa panahon ng eleksyon. Yes! Kasi tingnan nyo itong mga politicians. Yan, tama yung sinasabi ni Sir Donmar. Yan yung lagi kong sinasabi sa inyo, mga katunay. Sana sa susunod na eleksyon sa 2028, huwag nating sayangin yung pagpila natin sa initan ng araw. Huwag nating sayangin ang mga boto natin. Sana bumoto tayong lahat sa karapat-dapat lang. Diba? Hindi yung dahil sikat ang pangalan, hindi yung dahil sa nabubulag tayo sa mga magagandang sinasabi niya. Kailangan, mga katunay, kailangan magmatsyag tayo. May 2026 pa, may 2027 pa para pag-aralan natin lahat at makita natin lahat kung sino yung karapat-dapat nating iluklok sa mga pwesto. Diba? Kailangan maging maingat na tayo sa mga susunod. Lalong-lalo na sa presidente, sa vice president, at syempre yung mga senador din, kailangan is talagang napag-isipan natin maigi. Yung alam natin na may maitutulong sa ating lahat at sa bansa natin. Yung alam nating mararamdaman natin ang pagbabago at yung magiging safe tayong lahat. Sana yun ang yun ang gawin natin. Kaya ngayon palang magmatsyag-matsyag na tayo. Ako pinag-aaralan ko na kung sino eh. Diba? Hindi yung dahil sa sikat. Dyan tayo napapahamak sa mga sikat ang pangalan. Diba? Tinatamad na kasing diba? Pag nakita, sikat to. Artista to, ganito. Boto ko na to. Sikat to. Ito yung senador dati. Boto ko na to. Kahit wala naman siyang ginagawa. Mas maganda yung aralin natin. Pag-aralan natin lahat ng mga tao. Lahat ng mga tatakbong politiko. Halimbawa, ito si Attorney Vic. Kita nyo naman, malayo pa ang eleksyon. Pero nakikita naman natin si Attorney Vic, nakikita natin makabayan, nakikita natin pinaglalaban niya ang tama. Kaya nga siya umalis eh. Diba? Dahil hindi niya na maatim yung maling na nangyayari. At hanggang ngayon, ang paninindigan ni Attorney Vic ay hindi pa rin nagbabago. Ganun pa rin siya. Walang pagbabago, talagang tuloy-tuloy pa rin na ipinaglalaban niya kung ano ang tama. Kapalan na talaga ng mga mukha. Kapal talaga ng mga mukha itong taong to. Puro pamumulitika sa gitna ng crisis ng ating bansa. Grabe. Manang-mana sa kanilang presidente na si BBM. Manang-mana talaga. Kaya hindi ko makakalimutan ang sinabi ni former President Duterte na BBM is a weak leader. Having said that, pakinggan natin itong vlog ni Attorney Vic, no? Nagsalita na po si Attorney Vic sa kapalpakan ni Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Ito, panoorin natin at pakinggan ninyo itong mahalagang sasabihin ni Attorney Vic Rodriguez. Okay? Palakpakan muna kay Attorney Vic Rodriguez. Ayun, siyempre palakpakan. Ito, ipapakita ko ang balita na ito. Pero like and share muna guys. Like and share at subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin. Ito, panoorin ninyo itong video na ito patungkol dito sa balita na ito. Attorney Vic, pasok. Epic failure, an epic failure. Epic failure, an epic failure of leadership. Ano ba ibig sabihin ng epic failure of leadership? Epic failure. Ang epic failure of leadership, ang katangian po nito, isang lideratong merong fixed mindset. Akmang-akma kay Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon. Fixed mindset. May fixed mindset sila, fixated sila, kanino? Sa tatak Duterte. Diba? Tama si Attorney Vic. Ang Marcos administration na ito, instead na magtrabaho, paunlarin ang bansa sa kahirapan, sa tumataas na gasolina,
nakafix yung utak nila kung papaano nila ibabagsak ang Duterte. Kasi hindi nila matatanggap na bagsak na ang kanilang mga pangalan. Kasi sa totoo lang kaya naman talagang fix talaga sila sa mga Duterte. Kasi alam naman nila na Duterte lang talaga ang pinakamalakas na magiging kalaban nila. No, dahil talaga yung mga Duterte, kitang-kita naman nila kung paano mahalin ang taong bayan. Kitang-kita naman nila kung paano suportahan ng mga taong bayan ang mga Duterte. Kita nyo naman, sa dami ng paninirang ginagawa sa mga Duterte, halos yung suporta ng mga tao hindi pa rin nawawala. Pinakulong na nila si PRRD, sinira na nila pangalan ni BP Sara, pinalabas na kurap, pinalabas na mandarambong, pero ang mga tao patuloy pa rin naniniwala at minamahal sila. Hindi pa rin nababali. 'Di ba? Sila na nga yung nagsasampa ng kaso sa mga Duterte, sila na nga yung nagrereklamo sa mga Duterte, sila pa ang kinaiinisan ng mga tao. 'Di ba? At tumataas ang pangalan ng mga Duterte. Kaya busy itong administrasyon na ito kung papaano nila sisiraan ang mga Duterte. Pakasiraan, si Tatay Digong, si President Rodrigo Roa Duterte, pakasiraan, yurakan ng pagkatao ni Vice President Inday Sara, at ganun din ang buong Duterte, si Mayor Baste at si Congressman Paulo Pulong Duterte. Yan po yung katangian ng isang administrasyon, tao na merong epic failure of leadership. Nandiyan din yung katangiang poor emotional intelligence. Yung disconnected sa araw-araw na nangyayari. Yung wala pong pakialam, wala pong malasakit, wala po siyang puso sa kanyang mga pinagsisilbihan kung nagsisilbi man siya. Yung pong arrogant o yung arrogante, yung mayabang, kita naman ninyo, wala siyang pakialam sa ating mga overseas Filipino workers. Nang tinanong yung lukaret sa palasyo, bakit walang pakialam si Bongbong Marcos sa ating sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers, busy daw siya sa maraming bagay. Saan? Sa party, sa konsyerto, sa Malacanang. Di ba? Ayan, yan ang mali doon. Alam niyo si PRRD nung siya yung presidente, kaya minahal siya ng mga OFW dahil binibigyan niya ng pagpapahalaga yung mga OFW. Siyempre, tayo alam natin kung ano ang hirap ng buhay ng mga OFW sa ibang bansa. Iba iniisip, sarap nga maging OFW dahil malalaki ang sweldo. Hindi ganon. Oo, malaki ang sweldo, kaya nangingibang bansa. Pero ang kapalit nun, ang pamilya nila. Talagang ang pinakakalaban nila sa ibang bansa is homesick. 'Di ba? Mga katunay na mga overseas dito, mga OFW. Tinitiis nilang malayo sa mga mahal nila sa buhay para mabuhay yung mga mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas. Kung tutuusin, sila ang isa din sa mga bayani natin. 'Di ba? Nagsisikap sila, nagtitiis sila. 'Di ba? Para meron silang matustos, para may mabuhay yung mga ano nila dito. Tapos kung ganyan lang ang gagawin sa kanila, sa mga OFW natin na naghihirap sa ibang bansa at nagkakaroon ng problema doon at hindi sila papansinin, grabe naman syempre yung gobyerno natin. 'Di ba? Hindi na kayo naaawa. 'Di ba? Kaya kung tutuusin ang layo nyo sa mga Duterte. Ayaw kong ihambing etong gobyerno na to sa mga Duterte noon, yung pamamalakad. Pero tingin ko kung ikaw makukulong, ewan ko kung suportahan ka ng mga OFW. Diba, Sir Don Mar, no? Attorney Vic, diba? Kung siya yung makukulong, yung suporta kaya na binigay ng mga OFW kay PRRD, ibigay kaya kay ano? Kay BBS. Kaya mga katunay, nasa tingin nyo, yung mga OFW dito, parehas kaya ng suporta ng mga OFW ang ibigay kapag siya nakulong? Halimbawa lang naman. Katulad din kaya kay PRRD, siyempre nakita naman natin yung suporta ng mga OFW Nakakatuwa nga, nakita natin kung gaano siya kamahal ng mga OFW. Diba si PRRD? Ito kaya, pag nakulong, ito kaya mangyari ko, siya ipadala dyan sa dahing no, sa ICC. Party-party, concert-concert, samantalang tayo lugmok sa kahirapan. Grabe, walang hiya ang Malacanang. Si First Lady Liza Araneta Marcos, walang hiya. Sana Alam niya na naghihirap ang taong bayan.
Alam niya na maraming mga Pilipino ang walang kain na 3 beses Yes. sa isang araw. Wala. Wala ngang kain siguro kahit isang beses lang. Pero anong ginagawa nila? Ha? Nilulustay nila ang pera ng taong bayan dito sa party-party, mga invited guest nila dyan sa Malacanang, at ang mga marangyang masasarap na mga pagkain. Walang Wow. mga delikadesa mga taong yan eh. Sa Sana pagbabiyahe all. ng hindi naman kinakailangan recently diyan sa New York. Di ba? Pumunta si Liza sa New York. Ayan, sayang-saya nila. Ginamit ang pera ng bayan. Di ba? At lack of It's too big parto sila. strategic planning. I like to remind all of you that we are now on the 17th day or the 3rd week, middle na po tayo ng 3rd week nitong gera na inilunsad ng United States of America at Israel laban sa Iran. Wala pa rin pong malinaw at na strategy at strategic planning na ipinamamalas, ipinadadama itong si Bongbong Marcos Jr. Kasi wala siyang alam. Attorney Vic, diba? Alam mo yan. Sabi ni VP Sara yan, ni si Bongbong Marcos, walang alam sa pagiging presidente. Absent pa rin ho siya. Bagamat nag-iikot sa palengke, nakatingin doon sa presyo ng bigas, hindi naman bababa yung halaga ng bigas kahit titigan niya maghapon yan, while he is physically present para Tama na si Attorney Vic eh, no? Kahit titigan niya magdamag yun, hindi naman bababa yung presyo ng bigas, di ba? Dapat talaga sila yung gumagawa ng paraan para bumaba yung presyo ng bigas. Di ba? Yung eleksyon, nangangako, no? Ito, nasa 20 pesos na bigas. Di ba? Tapos bigla sinabi, pangarap lang pala yun. Di ba? Eh kung yung mga tao magsalita, nanalo akong presidente, hindi, pangarap lang namin yung binoto ka namin. Parang, wala, naiboto na kasi. Talagang daming nabudol doon sa 20 pesos eh. po magkaroon lamang ng political optics that he is busy and attending to the needs of the government. Pabisi-bisi yung tao eh. Kahit walang ginagawa, mag-video yan na parang, busy ako eh. And the Filipino people, hindi po siya talaga Basta nagtatrabaho. pag may problema, busy, no? Kaya ako nagpapasalamat ako na inuulit-ulit ko dito, yung pandemic hindi tumapat ngayon. Di ba? Natapat, buti na lang natapat sa panahon ni PRRD, kaya tayo naging ligtas. Kasi kung ngayon yung pandemic, no, na huwag naman sana na maulit, ay nako, mukhang magbibilang tayo ng tutumba sa kalsada. Hindi ba sinasabi ko sa yung tutumba yung mga himatayin doon sa virus na yun, magkakasakit, mau-hospital pala, magbibilang tayo ng mga mau-hospital, matetegi. Hindi ka nategi sa pandemic, malamang mamatay ka sa guto. Ganun yung mangyayari. Hindi ka tulad ni PRRD, kahit walang trabaho, lahat ng mga tao ng mga panahon na yun is nakasurvive. Di ba? Kaya kasi sinasabi nila yung ginawa ni PRRD yun, nangungurakot pa daw sa PRRD ng mga panahon na yun. Makakapangurakot ka ba ng panahon na yun? Diyos ko. Absent pa rin si Bongbong Marcos, absent-minded, wala pong malinaw na direksyon. At ganun din, hindi po siya makapag-adapt sa pagbabago. At napapatunayan natin yan sa kanyang toxic o nakakalason na uri ng pamamalakad at politika. Sira dito, sira doon, kurakot dito na. Kung ma-observe ninyo ha, Talaga kung man. meron silang palpak na trabaho, itong administrasyon na ito, isinisisi nila kay Duterte. Yan ang trabaho nila. Papansin. O dyan. At nakikita naman natin, stagnant ang ating Ito ekonomiya. nakakatawa dito. Lahat ng mga nangyayari ngayon, sinisisi nila sa mga Duterte. Siguro, pag nag-iba ang administrasyon sa susunod, naku, ang daming isisisi sa kanila. Dito naman sa administrasyon ngayon, pag nawala, yung administrasyon ngayon, daming sisisihin dito sa administrasyon na to. Yung administrasyon sa susunod, nako, salmalmal ang problema. Patunay, third quarter and fourth quarter, bumaba ang ating GDP. Grabe. And I believe itong third quarter will not be different from the third and fourth quarter performance of our economy noong 2025. Kaya ang resulta, bangkarote ang organisasyon. It just so happen, ang naging bangkarote rito, ang organisasyon ay ang Republika ng Pilipinas. Ayan. Hindi lamang po natin ito Kawawa naman. nasasaksihan, kung hindi lamang tayo basta saksi o witness po dito sa Hindi lang tayo saksi, hindi lang tayo witness kasi ramdam natin ang kahirapan dito sa bangag na leader na ito. Ramdam natin! ganapan na epic failure of leadership ni Bongbong Marcos. Ang masaklap po dito,
lahat tayo ay biktima. Tayo ang ultimately tatamaan. No? Tayo ang ultimately tatamaan, biktima po tayo dito dahil nga there is an epic failure of leadership. Tama yun. Taong bayan talaga yung nagsasuffer sa mga nangyayari ngayon. Gaya sa mga kurakutan na yan, sa mga ghost projects, sa mga nangyayaring problema sa bansa natin, pagtaas ng bilihin, lahat tayo ang nagsasuffer. Kasi itong mga matataas na taong to, wala naman silang wala naman silang problema eh. Hindi naman nila hindi naman nila mararamdaman yan eh. Siyempre, ikaw kung nahihiga ka sa pera, mararamdaman mo pa ba yan? Hindi na. Ang makakaramdam yan yung tayong isang kahig, isang tuka. Yung pagtaas ng bilihin, lahat ng mga problemang nangyayari sa atin, mararamdaman natin, iindahin talaga natin yan. Kasi tayo yung nasa baba. Ang problema dito sa mga yan, hindi sila marunong tumingin sa baba. Kaya mabuti tayo, mayroong isang attorney Vic na nakakakita sa mga problema na nandito sa baba. Kaya sinasabi ko sa inyo katunay, patuloy kong sinasabi sa inyo na napakaganda ng mga ganitong klase. Hindi ko binibuild up si Attorney Vic, no? Pero isa siya sa magandang halimbawa. Kung sakaling ito tatakbo, ako, aminado ako sa akin, choice ko, iboboto ko siya. Kasi ito yung mga taong hinahanap ko, yung nararamdaman nila, yung problema sa baba. Diba? Yung lagi nakatingin sa baba. Kasi kaya naman tumatakbong isang politiko para serbisyuhan ng taong bayan eh. Hindi serbisyuhan yung bulsa o sarili niya. Yun ang hanapin natin. Ano pa ho yung mga katangian Yung talagang ng isang katulad ni Atty. administrasyon Vic. at pinuno na meron pong Parang nawala eh. Wait, ano po yung katangian? Choppy. Yung po yung hindi pinapansin. Yung kanyang pinamumunuan, yung hindi, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers at ganun Kaya galit yung mga OFW sa kanya. din. Bakit ano ito? Choppy, Sir Donmar. Ano wala? Wala siyang pakialam. Pinabayaan niya ang future planning. Anong ibig sabihin ng lack of strategic planning? Alam mo ninyo, nung si Bongbong ay naging Pangulo nung June 30, 2022, tayo po ay nasa pandemya pa. No? At kung meron sana siyang foresight at hindi pinabayaan o hindi nagkaroon ng neglect of future planning, hindi ho dapat tayo reactive sa mga nangyayaring ganito sa mundo ngayon. No? Hindi po siya naghanda at hindi rin siya natuto doon sa lesson na ating natutunan sa COVID. Ano po yan? Yung ensuring yung supply ng ating mga pangunahing pangangailangan. Ngayon, andyan yan, nakikita natin, napakataas na po ng presyo ng kada litro ng gas, ng diesel, ng kerosene. May Just this nakita week, nga ako po sa FB, totoo ba yun? Magbebenta daw ng gamit para ano ba yung pababae yung sa gasolina, sa mga krisis ngayon na nangyayari? Totoo ba yun? Kasi hindi ko na masyadong nabasa, nadaanan ko lang, nag-ano ako sa wall. Diba, ng Facebook. Yung mga naiisip ngayon, no? Ewan ko, totoo yan, gawa-gawa lang. alone, ang itinaas po sa diesel ay halagang 20 pesos hanggang 23 pesos and 90 centavos. Nararamdaman niyo po yun? Wala, si BBM walang ginawa dyan. Wala siyang ginawa dyan. Nagre-report lang siya. Ay naku. Ako po yun, nasaksihan ko po yun. Haba ng pilang Monday evening. Oo nga, papansin ko, nagiging reporter na lang siya sa mga ginagawa niya. Di kaya pag natapos ang termino yun sa pagiging presidente, magiging reporter na lang siya sa susunod. I'm a future reporter. Diba? Pagkagaling ko po sa airport from Davao City. Dahil nga po this week, makikita natin, nararamdaman natin, iniinda natin, 20 pesos to 23 pesos and 90 centavos ang inangat ng diesel. Grabe. Ang gasolina ho, all 13 pesos to 16 pesos and 60 centavos just Grabe. this Grabe, week. dati piso-piso lang. Ngayon, ang tindi na ng tinaas, no? Pero ako naisip ko niya, no? Yung mga e-bike ngayon, ayan, raratsyada yan. 'Di ba? Maraming sigurong magbibili yung mga negosyante ng e-bike dyan. Parang yan ang kakailanganin ngayon sa sobrang taas ng gasolina. 'Di ba? Pero kung may pera-pera ka naman, di mo naman mapapansin yan. Kasi naman yung mga matataas sa taong yun hindi naman nila mapapansin o iindayin yung taas ng gasolina. Dami ko kayang dami kong maleta. Ikaw lang, no? Kung ikaw kasama ka sa maleta, kuwari, ikaw kasama ka sa maleta, hindi mo iindahin yun. Dami kong maleta dito. Kahit tumaas pa yan na 1,000, 1 litro, ba? Okay lang yun. Pero ang taong bayan ng kawawa.
bawat piso, pag-angat, pagmahal ng mga bilihin, gasolina, nararamdaman natin lahat. 'Di ba? Kaya kawawa tayo. Tayo ang nagsasuffer ng mga Pilipino tas hindi pa pinapansin, hindi pa inaasikaso, hindi inaaksyonan, 'di ba? Para naman kahit yung mga taong bayan kahit papaano makalma yung mga isip. 'Di ba? Makaminos-minos kung ano ba, may paraan ba? Meron pa ba tayong paraan para mapababa yung mga 'yan? No? Kahit papaano, hindi naman natin sinasabing pababain ng matindi kung talaga may problema, may krisis. Yung kahit papaano yung makatulong sa mga kababayan natin. 'Di ba? Para naman medyo lumuwag-luwag ng konti. Alone, hindi pa ako kasama yung last week. At sa kerosene, 6 pesos and 90 centavos to 8 pesos and 90 centavos. Ano? Napakataas po nito. And yet, relax lang. Si Bongbong Marcos. Ang kanya, normal daw itong mga sitwasyon natin. Ano? Normal pa daw ang ating pinagdadaanan at wala daw po tayong dapat. Hindi kasi, hindi mo pwedeng sabihin normal eh. Lahat ng bagay may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Diba? May paraan yan. Marami kang magagawa. Hindi naman hinihiling ng mga tao na pababain mo ng matindi. Yung gawin mong 20 ang gasolina o ano. Hindi. Kung mataas siya, kayang-kaya mo naman sigurong aksyonan o gawa ng paraan kung ano ba talaga or kung talagang mataas, ano ba masusuhestyon mo sa mga tao. Diba? Hindi parang sabihin natin, normal lang yan. Diba? Okay lang sanang sabihin normal lang yan eh. Kung ang mga tao sa mundo kasing yayaman nyo. Yun, sabihin, normal lang yan. O, hindi okay, normal nga. 'Di ba? Pero sa mga tao na talagang, 'di ba, kapos palad na katulad ko. Hindi normal sa amin yan. 'Di ba? Alam mo ninyo, hindi na po ito normal. The world is already under a severe oil crisis brought about by the unwarranted attack of US and Israel laban sa bansang Iran. No? The world is under oil crisis. Ang nangyayari po sa pandaigdigang ekonomiya at usapin ng pandaigdigang kapayapaan, hindi na po ito normal. Let me just debunk yung political optics ni Bongbong Marcos na normal pa raw ang sitwasyon. Kayo, aking mga mahal na kababayan, mga mahal kong Pilipino, maituturing nyo bang normal ang nangyayari ngayon? Yung kaliwat kanan, sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel at Hindi kerosene. normal yun. Paano mo masasabing normal? Abnormal po ang ating panahon. And unfortunately, Oo. there is an epic failure of leadership. Bongbong Marcos, absent. Absent pa rin ho siya eh. He is trying his best na magkaroon ng political optics na nagtatrabaho ko no. Buti pa yung mga panahon ni PRRD, no? Yung panahon ng pandemic, yung bigas hindi nagtaasan, di ba? Afford pa din ng mga tao. Parang bumaba pa nga nung mga panahon niya eh. Yun yung ina-actionan talaga na hindi sila pwedeng magtaas ng mga paninda. O, di ba? Ang ganda nun, talagang pandemic, nakikita naman natin kung paano ginawa ni PRRD. Siyempre, hirap na nga yung mga tao, lalo pang pahihirapan. Kaya ang ginawa ni PRRD, hindi kayo pwedeng magtaas. Di ba? Kung magtaas lang kayo, konti lang, konting pitik lang. Yung upload pa rin ng mga tao, eto, wala. Hayaan mo silang magtaas. Normal lang yan. Hanggang sa mag-1,000 gasolina, bayaan nyo yan. Ay, kara, no? Doon sa presyo at sako ng mga bigas sa palengke, nag-iikot, wala pong meaning yun sa mga ordinaryong tao na katulad ng Kasi may picture na kumakalat na pinuntahan niya yung palengke. Alam niyo na nga na nagmahala na yung bilihin. Alam niyo na nga na Tinitigan lang yung mga ang sobrang bilihin. mahal na ng gasolina. Pumunta siya ng palengke. Titingin lang doon. Anong solusyon ang ginawa mo, BBM? Baka mamamalengke. Pupunta ka doon, tapos mag-inspect ka doon. Yun ba ang solusyon mo? O pakitang tao lang? Okay lang Para ipakita- sana kung inaksyonan na hindi taasan yung mga bilihin tapos pumunta siya para malaman niya talaga kung talagang hindi sila nagtaas ng paninda. Yun ang maganda ron. Pero yung pupunta ka doon, wala ka namang ino-order na kung ano-ano na kayo, babaan nyo naman, huwag yung taasan. Tapos pupunta ka lang doon, wala ka namang ino-order na gano'n. Wala, parang nanonood ka lang. O, mataas tong bigas. Tumaas talaga. Normal lang yan. Oh, yung karne, ang taas. Normal lang yan. Tapos sabay uwi na, no? Lang yan. Sa taong bayan na nagtatrabaho ko, no? Diba? Puro ka propaganda eh. atin.
na magkakasama po ngayon sa live. Si Daniel Long, present din sa live. Maraming salamat Daniel Long. At very soon ay magsasama po kami ni Daniel Long dito sa ating programa. Abangan po nyo yan. Ini-schedule lamang ni Miss Pam ng third floor studio. Ano ho? So meron pong epic failure of leadership. Ano ho? Everything is normal. Sabi ni Bongbong Marcos, inilathala po yan ng Manila Bulletin. Ano ang normal? Ang kaliwat ka ng pagnanakaw ba ninyo sa kaba ng bayan ay normal? Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.